Meron na nga bang tao sa impyerno? At meron ng pinapahirapan? Andito ba si Satan para pahirapan ng tao? Because right after death, meron patutunguhan ng kaluluwa natin. Yan ang nakalagay sa Bible at sinabi mismo ni Jesus. It's either langit o impyerno. Kailangan nyo pong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng impyerno para hindi ka mapunta rito. Sabi ng Luke chapter 16 verse 22 hanggang 23, the rich man also died and was buried in Hades, where he was in torment. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So binasa natin malinaw na mayroong patutunguhan yung kaluluwa. Pagkatapos na malugutan ng hininga ng tao, may patutunguhan. It's either langit o impyerno. Yung right after death po na yan, Abraham's bosom, wala na po yan. Kasi kinuha na ng Panginoong Kristo nung siya nag-resurrect at umakyat sa langit. Yung mga taong nasa Abraham's bosom. So nasa piling na ng Panginoon ang mga kumilala sa Diyos at yung tinanggap ang Panginoong Kristo bago mamatay. Pero doon sa mga tumalikod sa pananampalataya, sa mga hindi kumilala sa Diyos, sa mga naging mayabang, naging arugante, mga hindi nagsisi sa kanilang nagawang kasalanan, hindi tinanggap ang Diyos at hindi nanampalataya sa ginawa ng Diyos dito po sa Hades. Yung impyerno na tinatawag po dito, unang part ay Hades. Bago ko po sagutin kung meron na bang tao sa impyerno, kailangan nyo maunawaan kung ano yung impyerno. Kasi yung impyerno nakalagay sa Bible, ito yung tinatawag na Hades. At yung Hades, ang definition niyan, lugar ng mga patay. Nahihirapan dito yung mga taong hindi tumanggap sa Diyos o yung hindi kumilala sa Panginoon. For short, mga taong makasalanan. Nandito sila, nasa Hades at nasa kailaliman, nasa hukay. Ito yung sinabi ng Bible. At temporary torment na mayroong may mas matindi pang hinihintay. Kasi Hades at lugar ng mga patay ay temporary lang na destination ng mga makasalanan. Meron pang hinihintay po. Ito yung tinatawag na lake of fire. Kasi impyerno din po ang tawag po dyan. Ito po yung sagot kung meron ng tao sa impyerno. Meron pang tao sa Hades. Kasi impyerno na rin ang tawag dyan. Pero sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy, dinescribe ng Bible na wala pa kasi hindi pa po ito nagaganap. After final judgment po, dito ibubulid yung mga nasa Hades, yung mga nasa lugar ng mga patay. Ilalagay po dito sa lake of fire. Humanda ka kasi sa maririnig mong propesiya ay hindi pa nagaganap pero ito yung mangyayari. Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 13. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, nakatayo sa harap ng trono, binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. It's very clear na nakita ni John ang mangyayari sa Judgment Day bago ilagay sa lake of fire ang mga taong nahusgahan sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kasi merong aklat dito sa Judgment Day. Yung aklat na talaan ng mga ginawa ng tao. Tanyag man, sikat, hirap, aba, kung hindi kumilala sa Diyos at hindi tinanggap ang Panginoon, dito hahatulan bago ipunta sa impyerno. Revelation chapter 20 verse 12, at nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Dito mapapansin natin na may dalawang aklat. Yung isa, talaan ng mga ginawa ng tao. Pangalawa, listahan ng mga pangalang nakalagay po sa aklat kung saan papasok sa buhay na walang hanggan. Kailangan sabihin ko agad sa ito, kapatid, ayon sa Revelation, merong hukom at makatwirang Diyos. Nahaharap sa Kanya ang lahat ng tao, tanyag o mahirap. Bubuksan dito yung dalawang aklat, talaan ng mga ginawa ng tao kung paano husgan ang kanilang mga ginawa sa mundo, at listahan ng pangalan kung ikaw ay papunta sa langit. Kaya tayo nangangaral ang salita ng Diyos. Kaya natin pinapalaganap ang kaligtasan nagmumula sa Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Ayaw niya mapunta sa lake of fire. Pero sa katigasan ng puso ng mga tao sa panahon natin ngayon, kailangan po nating
mag-intercede, mag-pray, magkaroon ng katatagan at katyagaan sa ating buhay pananampalataya. Kasi pagdating ng Judgment Day, bago ibulid sa Lake of Fire ang mga taong napatunayang papunta sa dagat-dagatang apoy, ito yung lugar na hindi magugustuhan ng tao. Galing na sila sa Hades, galing na sila sa lugar ng mga patay, sa temporary torment. Tapos meron pang kalalagyan na mas mahirap. Ito yung Lake of Fire. At wala pang tao sa Lake of Fire. Ang lahat ng mga makasalanan ay nasa lugar pa lang ng Hades, kung saan tinatawag ring impyerno. Kaya wag po kayo maku-confuse dyan. Ang Lake of Fire kasi na tinatawag na impyerno, ito ay second death, ikalawang kamatayan. Ang ating first death ay yung physical natin. Mamamatay ang lahat ng tao. Pero sa second death, ito yung spiritual. At hindi mamamatay sa spiritual ang mga taong kumilala sa Diyos. Pero sa mga mapagmatigas, mapagmataas, hindi kinilala ang Diyos, nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan, makakaranas ng pangalawang kamatayan. Revelation chapter 20 verse 14, the death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Luke chapter 12 verse 28, iiyak kayo at magangalit ang inyong ngipin kapag nakita nyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng propeta na napabilang sa paghahari ng Diyos, habang kayo naman ay itinaboy sa labas. Dito mapapansin natin, napakaingat ng Bible pagdating po sa pag-describe who is the true and one God, who can save us. Jesus, kung saan pinagmulan ng Diyos ng Israel. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac. Kasi dinescribe ng Bible kung gaano kahirap dito sa Lake of Fire. Dito maggangalit yung ngipin ng tao, sisigaw ng walang hanggan, at mahihirapan magpakailanman. Dito pa maingat at dinidescribe ng Bible na kung hindi matagpuan ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ikaw ay papunta sa Lake of Fire. Hindi mo yung masusulat ng sarili mo o ipapasulat mo lang. Ito ang kailangang gawin. Masusulat ang pangalan mo dyan once you accept Jesus Christ, once you repent, once you acknowledge God, once you live in the holiness. Hindi ka makakapunta sa langit at hindi masusulat ang pangalan mo ayon sa iyong mga good works. Kasi inabot tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Inabot tayo ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Kaya merong Diyos na nagkatawang tao kasi sobrang seryoso nito. Ayaw niya mapunta ang mga tao dito sa dagat-dagatang apoy. Kaya hanggang sa oras pong ito, pinapaabot ng Diyos ang mensahe ng salita ng Diyos, ng gospel, na ang lahat ay mapapahamak dahil sa mga nagawang kasalanan. Pero sa pag-ibig ng Panginoon, tayo po ay may kakayahan ng maligtas sa tiyak na kapahamakan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Dahil dito nakita sa propesiyang ito na ang lugar ng Hades kung saan nandun na ang mga makasalanan ay itatapon pa at ibubulid pa sa mas mahirap na kalalagayan doon sa dagatang apoy. Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia na wala pang tao sa Lake of Fire. Kaya wag po kayo maniwala na doon sa impyerno ay may nagpapahirap si Satanas ang kampo niya. Hindi po totoo yon. Kasi kasama si Satanas at ang Antikristo na dumaya sa buong mundo na ibubulid po sa dagatang apoy dahil sa ginawa nilang kasalanan laban sa Panginoon. Revelation chapter 19 verse 20, ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahin nito. Silang dalawa ay tinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Revelation chapter 20 verse 10, at si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siyang pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw at gabi magpakailan man. Ang layunin po ng videong ito, hindi para ma-fulfill lang yung curiosity nyo kung meron bang tao sa Lake of Fire, kundi
para iparating sa'yo na isa ka sa gagamitin ng Panginoon para i-share ang kaligtasan nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Hindi totoo na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga good works at sa kanyang mga gagawin dito sa mundo. Kasi magiging unfair ang bagay na yun. Kaya nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. We need to accept Jesus. We need to accept Jesus Christ our Lord and Savior. Huwag tayong maging makasarili at huwag tayong maging self-centered. Marami pa ang hindi nakakakilala sa Panginoon. Yes, malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Pero alam mo kung bakit hindi pa dumadating ang Diyos? Kasi marami pa ang hindi nakakaalam ng kaligtasan nagmumula sa Panginoong Jesucristo at hindi alam ang mga bagay na ito, na right after death meron ng patutunguhan ang ating kaluluwa. At sa mga hindi kumilala sa Diyos at sa mga hindi nanampalataya, sa mga nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan, yan ang agenda ni Satan para meron siyang makasama sa dagat-dagatang apoy. Kaya niya pinagkakagulo ang mga tao. Kaya niya pinagkakagulo at pinagsasabong-sabong ang body of Christ. Kasi gusto niya na mahulog sa pagkakasala ang mga tao. Oo, masaya na napapakinggan natin ang mga lesson na to. But the truth is, do you share the word? Do you share the gospel? So ito ay pagkakataon mga kapatid, i-share natin si Jesus, i-share natin ang salvation. You can share this video. At kung isa ka sa hindi pa alam kung ano ang gagawin, di alam kung paano tanggapin ang Panginoon, hindi alam kung paano magbagong buhay, ito yung pagkakataon. Sabayan mo ako sa isang panalangin. Ama, salamat po. Sabayan niyo po ako kapatid. Sabihin niyo, patawad po sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang mga bagay na ito. Tulungan niyo po ako na makaganap sa kalooban ninyo. Ayoko na pong mamuhay sa pagkakasala. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Tanda ng aking paghingi ng tawad, handa po ako na gumanap sa kalooban ninyo. Patuloy kong kasabikan ng inyong presensya. Patuloy kong kasabikan ng aral ng inyong salita. Ilayo niyo ako, Panginoon, sa mga bagay na makakapagpalapit sa paggawa ng kasalanan. Ilapit niyo ako at kublihan niyo ako ng inyong banal na presensya, Panginoon. Salamat po nakarating sa akin ang mensahe na ito. Ang mensahe niyo, Panginoon, nagbibigay ng kaligtasan. Salamat po hanggang ngayon, inaabot niyo ang mga tao para magsisi. Natanggap ko po kayo, Panginoon, as Lord and Savior of my life. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Comment daw, Amen. God bless po kapatid. Prayer ko sa iyo lalo kang lumalim sa pag-unawa sa salita ng Diyos at lumalim ang inyong relasyon sa ating Panginoon. Kung nakatulong sa inyo yung video na ito, you can subscribe. Kung napapanood nyo sa YouTube, you can follow. Kung napapanood nyo po sa Facebook, kung meron kayong tanong, lagyan nyo lang po sa comment section. God bless you kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.